Isipin mo na lang, isang umaga, paggising mo, ramdam mo ang pagod, ang hirap mag-isip, at parang hindi ka konektado sa sarili mo, pero hindi mo matukoy kung bakit. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakatahimik at pinakanatural na gawain sa buhay mo, isang bagay na marahil ay itinigil mo na ng hindi pinag-iisipan, ay maaaring siyang dahilan? Ako si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Sa panahong iyon, nakasama ko ang libu-libong mga matatandang lalaki, mga lalaking tulad mo, na tinutulungang mapanatili ang kanilang sigla, emosyonal na kalusugan, at layunin sa buhay. Ngayon, gusto kong makipag-usap sa inyo, hindi bilang isang siyentipiko, kundi bilang isang taong lubos na nakauunawa na binabago ng edad ang lahat, kabilang na ang relasyon natin sa ating sariling katawan. Narito ang isang katotohanan na halos walang nagsasabi. Kapag tuluyang tumigil ang mga lalaki sa masturbasyon, may mga bagay na nagsisimulang magbago. Nangyayari ito ng tahimik, paunti-unti, at hindi ito laging para sa ikabubuti. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang reklamo na naririnig ko sa aking opisina: hirap sa pagtulog, pagiging iritable, kakulangan ng intimasya, maging ang paghina ng kalusugan ng puso, ay madalas na may uugat sa isang bagay na simple lang, ngunit halos palaging napapabayaan. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang 5 makapangyarihan at suportado ng agham na pagbabago na nangyayari sa iyong katawan at isipan kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon pagkatapos ng edad 60. Hindi lamang ito mga interesanteng kaalaman. Ang ilan ay mga babala, habang ang iba naman ay mga pagkakataong maaaring magpabago ng iyong buhay. Ang kaalamang ito ay maaaring makatulong sa iyo na mabuhay ng mas matagal, magmahal ng mas malalim, at muling matuklasan ang mga bahagi ng iyong sarili na akala mo'y matagal nang nawala. At ang huling punto, ang numero 5, ay ang siyang gumugulat maging sa mga bihasang doktor na tulad ko. Naaapektuhan nito kung paano tumatanda ang iyong utak at kung gaano kahusay na pinoprotektahan ng iyong katawan ang sarili nito mula sa mga malubhang sakit. Kung ikaw ay higit sa 60, kailangan mong marinig ito, dahil ang pagtigil sa isang gawaing ito ay maaaring dahan-dahang nagnanakaw ng iyong sigla nang hindi mo namamalayan. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita mo ang halaga sa tapat at angkop sa edad na payong pangkalusugan na ginawa lalo na para sa mga nakatatanda na higit sa 60, hinihikayat kitang manatili. Kung ang paksang ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang oo sa mga komento. Kung hindi, i-type ang hindi. Ang iyong puna ay nakakatulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at dignidad. Simulan natin sa isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan. Kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon sa iyong mga huling taon, ang iyong mga hormone ay hindi lang basta nananahimik. Nagsisimula silang magbago sa mga paraan na maaaring tahimik na kumakalaban sa iyong pangkalahatang kalusugan. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan
kapag ang natural na balanseng ito ay nagambala. 1. Ang iyong mga hormone ay maaaring magsimulang kumalaban sa iyo. Hindi na mabilang ang mga pasyente ko na nasa edad 60, 70 at pataas na pumapasok sa aking opisina at nagsasabing, "Doc, hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Mas pagod ako kaysa dati. Wala na akong sigla tulad noon. Hindi naman ako depressed, pero parang hindi rin ako buhay." Madalas nilang iniisip na ito'y dahil lang sa edad na normal lang ito. Naiintindihan ko kung bakit nila iniisip yan, ngunit sa maraming kaso, hindi lang ito dahil sa edad. Ito ay mga hormone na tahimik na nawawala sa balanse at madalas, ang pagbabagong iyon ay nagsisimula kapag sila'y tuluyang tumigil sa masturbasyon. Ang masturbasyon kasi ay higit pa sa isang simpleng release. Ito ay isang biolohikal na senyas. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan na nandito ka pa, masigla pa, at konektado pa sa iyong pinakapangunahing puwersa ng buhay. Para sa mga lalaki, ang akto ng ejakulasyon ay nagdudulot ng natural na ritmo sa produksyon ng testosterone. Hindi ka nito biglang gagawing 20 ulit, ngunit tinutulungan nito ang iyong katawan na mapanatili kung anuman ang mayroon ka pa. Kapag tumigil ka, lalo na sa mahabang panahon, ang senyas na iyon ay humihina. Nagsisimulang isipin ng katawan na ang kawalan ng aktibidad ay nangangahulugang kawalan ng pangangailangan. Ang testosterone ay nagsisimulang bumaba ng mas kapansin-pansin at kasama ng pagbagsak na iyon ay ang pagkapagod, hirap sa pag-isip, pagbawas ng mas ng kalamnan, kawalan ng motibasyon, at isang pangkalahatang pakiramdam ng pagiging hiwalay sa mundo. Para sa mga babae, medyo iba ang itsura nito. Ngunit ang mga kahihinatnan ay kasing tindi rin. Ang sexual na pagpapasigla kahit walang orgasm ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa pelvic area. Ang daloy ng dugong iyon ay sumusuporta sa balanse ng estrogen na tumutulong na mapanatili ang pagkaelastiko ng tissue, natural na lubrication, at maging ang mood. Kung walang ganoong pagpapasigla, dahan-dahang binabawi ng katawan ang suporta mula sa lugar na iyon. Ang panunuyo ng ari, pagtaas ng discomfort, at pagbaba ng interes sa sexual na gawain ay maaaring sumunod hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa nabawasang pagpapasigla at hormonal feedback. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda o pagsubok na ibalik ang panahon. Ito ay tungkol sa kimika, simple at dalisay. Ang iyong katawan ay laging tumutugon sa kung paano mo ito tinatrato, at ito ay umaangkop ng naaayon. Kung hihinto ka sa paggamit ng isang bagay, inaakala ng iyong katawan na hindi mo na ito kailangan. Totoo iyan sa mga kalamnan, totoo iyan sa memorya, at totoo rin iyan sa mga hormone. Ang masturbasyon, sa pinakasentro nito, ay isa sa iilang natural at abot-kayang paraan para patuloy na magsenya sa iyong katawan na ikaw ay konektado pa rin sa buhay, nakaayon pa rin sa kasiyahan, at karapat-dapat pa ring makaramdam ng mabuti. Naaalala ko ang isang pasyente, si Juan, isang 28 taong gulang na retiradong guro. Dumating siya na nagrereklamo ng mababang enerhiya, mababang libido,
at paminsan-minsang pagbabago ng mood. Ginawa namin ang lahat ng blood work. Ang kanyang testosterone ay hindi naman mapanganib na mababa, ngunit bumaba ito ng higit sa inaasahan sa nakalipas na ilang taon. Dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang mga intimate na gawain. Yumuko siya at sinabing, "Ilang taon na po akong hindi gumagawa niyan, Dok. Akala ko kasi pangbata lang yun." Nag-alok ako sa kanya ng ibang pananaw. Hinikayat ko siya, hindi pinilit, kundi hinikayat na muling kumonekta sa kanyang katawan sa isang ligtas, pribado, at walang paghuhusgang paraan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya na may higit na ningning sa kanyang mga mata. "Kakaiba," sabi niya sa akin. Pakiramdam ko, may bahagi sa akin na muling nabuhay. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapanumbalik ng balanse, ng paggalang sa mga ritmo ng katawan sa halip na balewalain ang mga ito. Hindi ito nangangahulugan na lahat ay kailangang mag-masturbate para manatiling malusog. Maraming salik ang kasangkot. Ngunit ang sinasabi ko, lalo na sa iyo, ay ang tuluyang pagtigil ng hindi nauunawaan kung ano ang iyong isinusuko ay maaaring magkaroon ng banayad at naipong epekto sa iyong pisikal na sigla. Hindi ito immoral. Hindi ito kahiya-hiya. Ito ay kemikal. Ito ay totoo. At ito ay isang bagay na maaari mo pa ring maimpluwensyahan kahit na sa iyong edad 60, 70, o 80. Ang katotohanan ay, kapag tuluyan kang tumigil, inaalis mo ang isa sa mga pinakanatural na paraan ng iyong katawan upang mapanatili ang hormonal na pagkakatugma. Ang resulta ay madalas na isang mabagal, hindi nakikitang paghina ng enerhiya, motibasyon, at maging ng kagalakan. Ngunit narito ang magandang balita. Ang katawan ay kahangahangang tumutugon. Ang muling pagpapakilala sa simpleng gawaing ito, kahit na dahan-dahan, kahit paminsan-minsan, ay maaaring magsimulang ibalik ang komunikasyong hormonal na iyon. At iyon ay maaaring mga hulugan ng mas malinaw na umaga, mas matatag na mood, mas mahimbing na tulog. At oo, kahit kaunting kislap na nagparamdam sa iyo na mas ikaw. Ngunit ang mga hormone ay simula pa lamang. Gaano man sila kalakas, sila ay isang bahagi lamang ng kwento. Dahil ang susunod na mangyayari sa loob ng iyong isipan, iyong emosyon, iyong pagkatao, ay maaaring mas malalim pa. Pag-usapan natin kung ano ang nagbabago sa iyong utak kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon at kung bakit maaaring mas naaapektuhan nito ang iyong kapayapaan ng isip ng higit sa iyong inaakala. 2. Ang mga pagbabago sa pag-iisip at emosyon ay nagsisimulang lumitaw. Kapag iniisip ng mga tao ang masturbasyon, lalo na sa pagtanda, madalas nilang itinuturing ito bilang isang bagay na purong pisikal, isang release, isang tungkulin ng katawan na hindi na kinakailangan sa pagtanda. Ngunit ang nakakalimutan natin, ang bihirang pag-usapan ay kung gaano kalalim na konektado ang simpleng gawaing ito sa ating emosyonal na balanse at kalinawan ng isip. Sa paglipas ng mga taon, nakaupo ako kasama ang hindi mabilang na mga nakatatanda
na nagsabi sa akin sa iba't ibang paraan na sila ay wala sa kondisyon. Ang ilan ay nagsasabing sila ay mas mapurol. Ang iba ay inilalarawan ito bilang isang patuloy na agos ng pagiging iritable o isang nakakainis na kalungkutan na hindi nila maalis. Sa unang tingin, madaling isisi iyon sa pagtanda, pagre-retiro, o pagbabago sa routine. Ngunit kung susuriing mabuti, isang pattern ang nagsisimulang lumitaw. Ang utak ng tao ay hindi tumitigil sa pangangailangan ng estimulasyon dahil lang tayo ay 60 o 70 na. Sa katunayan, sa maraming paraan, mas hinahanap-hanap pa nito ang mga makabuluhan, nakalulugod, at emosyonal na nagpapakalmang karanasan. Ang masturbasyon ay isa sa iilang gawain na nagbibigay sa iyong utak ng isang natural at malusog na halo ng mga kemikal na nagpapasaya: dopamine, serotonin, oxytocin, at endorphins. Hindi lamang ito mga pleasure hormones. Ito ang mismong mga sangkap na ginagamit ng iyong utak para ayusin ang mood, bawasan ang pagkabalisa, pagaanin ang stress, at suportahan ang mahimbing na tulog. Kaya kapag ang regular na release na iyon ay tuluyang nawala, ang epekto ay maaaring umabot sa iyong emosyonal na kalusugan sa mga paraan na hindi inaasahan ng karamihan. Naaalala ko ang isang babae, si Carol, na nasa unang bahagi ng kanyang 70s, na nagpatingin sa akin pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa. Sinabi niya sa akin na hindi niya hinawakan ang sarili sa loob ng mahigit 1 taon. Parang hindi na tama, sabi niya. Hindi ko na nakikita ang punto. Ngunit habang nagsasalita siya, ibinahagi niya kung gaano siya kadiskonektado sa kanyang katawan, kung gaano kahirap ang pagtulog, kung paano nagbago ang kanyang mood, at kung paano mas matindi ang tama sa kanya ng maliliit na pang-araw-araw na pagkadismaya. Hindi na siya nagluluksa, hindi sa tradisyonal na paraan, ngunit may isang bagay sa kanya na nanlamig. Nagtanong siya sa akin, halos nag-aalangan, "Mali po ba na gusto ko pa rin ang pakiramdam na iyon sa edad kong ito?" Sinabi ko sa kanya ang sinasabi ko sa lahat ng aking pasyente, hindi ito mali, ito ay pagiging tao, at higit pa riyan, ito ay malusog. Kapag ang mga nakatatanda ay tuluyang tumigil sa masturbasyon, lalo na pagkatapos ng isang buhay na mayroong koneksyon sa kanilang sariling kasiyahan, maaaring isipin ng utak na ang kawalan na iyon ay isang pag-atras mula sa emosyonal na pakikipag-ugnayan. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Sa loob ng maraming dekada, sanay ang iyong utak sa regular na pagtaas ng mga positibong neurotransmitter na nauugnay sa pisikal na intimasya. Kapag nawala ang mga iyon nang hindi napapalitan ng ibang anyo ng malalim na emosyonal o pisikal na stimulasyon, ang utak ay maaaring magsimulang mawala sa balanse. Ang kasunod nito ay maaaring magmukhang banayad na depresyon, mababang resistensya sa stress, mas maikling pasensya, o isang mas patag na emosyonal na estado. Ang ilan ay naglalarawan pa ng isang pakiramdam ng paglalaho o pagiging hindi nakikita, na parang dahan-dahan silang nagiging bahagi na lang ng kanilang sariling buhay. At walang sino man ang nagsasalita tungkol dito. Karamihan sa mga doktor ay hindi nagtatanong. Karamihan sa mga pamilya
ay hindi ito binabanggit at karamihan sa mga nakatatanda ay nagdurusa sa katahimikan, naniniwalang ang emosyonal na pamumutla ay natural na kabayaran lamang ng pagtanda. Ngunit hindi ito kailangang maging ganoon. Ang muling pag-angkin ng intimasiya sa iyong sarili ay hindi lamang tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa kalusugan ng isip. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong utak ng isang sandali ng kapayapaan, isang dosis ng kimika na nagsasabing, buhay ka, ligtas ka, mahalaga ka pa rin. Ito din ay tungkol sa muling pagkonekta sa mga bahagi mo na dating nakaramdam ng kagalakan ng walang kasalanan. Ilan sa aking mga pasyenteng lalaki ang nagsabi sa akin na nawalan sila ng interes sa mga gawaing dati nilang mahal, paghahalaman, pagkakarpintero, maging ang pakikipag-usap. Kapag sinuri namin ng mas malalim, ang karaniwang sinulid ay isang pakiramdam ng emosyonal na pagkatigil. At habang walang iisang bagay na makapagpapagaling niyan sa isang gabi, nakita ko kung ano ang nangyayari kapag binibigyan nila ang kanilang sarili ng pahintulot na makaramdam muli simula sa kanilang sariling katawan. Ang kanilang tawa ay bumabalik, ang kanilang tulog ay bumubuti, ang kanilang pananaw ay lumalambot. Hindi ito mahika, ito ay kimika na binigyan ng tamang kondisyon. Kaya kung tuluyan kang tumigil sa masturbasyon at nakakaramdam ka ng mas maraming pagkabalisa, pagkabagabag, o mas emosyonal na distansya kaysa dati, sulit na tanungin kung may kinalaman dito ang kawalan ng koneksyong iyon. Ang iyong utak ay nakakondisyon pa rin para sa gantimpala, may kakayahan pa ring lumikha ng kagalakan, at kung minsan, isang bagay na kasing simple ng pagpapahintulot sa iyong sarili ng 5 tahimik na minuto ng intimasiya ay sapat na upang simulan muli ang kislap na iyon. Ngunit marahil mas makapangyarihan pa sa kung ano ang nangyayari sa utak ay ang nangyayari sa katawan. Dahil sa sandaling magsimulang magbago ang iyong mga hormone at emosyon, hindi ito nangyayari ng mag-isa. Nagsisimula itong makaapekto sa sirkulasyon, kalusugan ng tissue, at maging sa iyong panganib para sa mga pangmatagalang kondisyon, lalo na sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Tingnan natin ngayon ng mas malapitan kung ano ang pisikal na nangyayari, partikular sa iyong pelvic region at cardiovascular system kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon pagkatapos ng 60. Ang matutuklasan mo ay maaaring ikagulat mo. 3. Maaaring humina ang kalusugan ng puso at balakang, cardiovascular and pelvic health. Bilang isang doktor na gumugol ng mahigit 3 dekada sa pagtatrabaho sa mga nakatatanda, natutunan ko na ang katawan ay may sariling lengguwahe. Hindi ito laging sumisigaw. Minsan ito'y bumubulong. Tahimik na mga senyales, bahagyang discomfort, o mga pagbabago na isinasantabi natin bilang pagtanda lang. Ngunit ang hindi napagtatanto ng marami ay kapag tumigil tayo sa intimate na pisikal na stimulasyon, oo, kasama na ang masturbasyon, ang ating katawan ay nagsisimulang tahimik na magbago sa mga paraan na mas malalim kaysa sa ating inaasahan. Isa sa mga napapabayaang epekto ng tuluyang pagtigil sa masturbasyon pagkatapos ng edad ay ang paraan
kung paano nito naaapektuhan ang sirkulasyon, lalo na sa pelvic region o sa may balakang. Ang sexual na pagkasabik ay natural na nagpapataas ng daloy ng dugo sa buong katawan. Ang pag-angat na iyon sa sirkulasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkasabik o kasiyahan. Ito ay may papel sa pag-aalaga ng mga tissue, pagpapanatili ng kalusugan ng mga ugat, vascular health, at pagpepreserba ng tono ng kalamnan. Kapag nawala ang stimulasyong iyon, bumababa ang daloy ng dugo at sa paglipas ng panahon, nagsisimulang lumitaw ang mga epekto. Minsan, ginamot ko ang isang Ginoo, si Roberto, na nasa unang bahagi ng kanyang 70s. Isang malusog na lalaki, lumapit siya sa akin na nagrereklamo ng discomfort kapag nakaupo ng matagal at isang kakaibang pakiramdam ng paninikip sa kanyang ibabang tiyan. Nagsimula na rin siyang makaranas ng mga problema sa paninigas ng ari na tila bigla na lang lumitaw. Isinagawa namin ang lahat ng karaniwang pagsusuri. Maayos ang kanyang puso, kontrolado ang kolesterol, ngunit mayroong mali. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi sa intimasya, nag-atubili siya, saka inamin na tuluyan na niyang itinigil ang lahat mga 4 na taon na ang nakalipas. Pakiramdam ko kasi hindi na bagay sa akin yun. Sabi niya sa akin. Tumimo sa akin ang pariralang iyon dahil narito ang isang lalaki na ang katawan ay tumutugon hindi sa isang sakit, kundi sa isang kawalan. Ang kawalan ng stimulasyon, ng sirkulasyon, ng koneksyon. Sa mga lalaki, ang regular na paninigas ng ari, erections, maging mula sa pakikipagtalik sa kapareha o masturbasyon, ay nagsisilbi ng isang pisyolohikal na tungkulin. Nagdadala ito ng dugong mayaman sa oxygen sa ari na tumutulong na mapanatili ang pagkaelastiko ng tissue at sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat. Kung walang regular na pagdaloy ng dugo, ang tissue ay maaaring magsimulang manghina, atrophy. Ang resulta? Isang mas mataas na panganib ng erectile dysfunction, pagkawala ng katigasan, at maging mga pagbabago sa hugis o pakiramdam. Hindi ito tungkol sa edad lamang. Ito ay tungkol sa paggamit o mas tumpak sa hindi paggamit. Para sa mga babae, hindi rin gaanong mahalaga ang mga epekto. Ang sexual na stimulasyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga pader ng ari na sumusuporta sa lubrication, pagkaelastiko, at integridad ng mga pelvic tissue. Kung walang daloy ng dugong iyon, ang tissue ng ari ay maaaring maging mas manipis at mas marupok. Ito ay maaaring humantong sa panunuyo, discomfort habang gumagalaw, at mas mataas na panganib ng iritasyon o impeksyon. Ang ilang kababaihan ay naguulat pa ng isang pakiramdam ng kabigatan o pananakit sa pelvic floor, mga sintomas na madalas na maiuugat sa huminang sirkulasyon at kawalan ng paggamit ng kalamnan. At nariyan din ang mas malawak na koneksyon sa puso at ugat, cardiovascular. Ang sexual na aktibidad kasama ang masturbasyon ay isang banayad na anyo ng pisikal na ehersisyo. Itinataas nito ang tibok ng puso, tumutulong sa pamamahala ng presyon ng dugo, at sumusuporta sa pangkalahatang pagiging flexible ng mga ugat. Para sa maraming nakatatanda, lalo na sa mga may limitadong pagkilos, ito ay isa sa iilang gawain na dahan-dahang nag-eehersisyo
sa puso at sa mga kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag inalis ito sa pang-araw-araw na buhay, isa pang pinagmumulan ng passive na suporta sa cardiovascular ang nawawala. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa paninigas ng mga ugat na bawasang lakas at mas mabagal na paggaling mula sa pisikal na stress. Dapat ding isaalang-alang ang pelvic floor, isang koleksyon ng mga kalamnan na sumusuporta sa pantog, bituka, at mga organong reproduktibo. Kapag itinigil mo ang paggamit ng mga kalamnan na iyon, tulad ng madalas na nangyayari sa isang kumpletong paghinto sa sexual na aktibidad, maaari silang magsimulang humina. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda na maaaring nakakaranas na ng mga issue tulad ng madalas na pag-ihi, urinary urgency, o kawalan ng kontrol sa pag-ihi, incontinence. Ang pagpapalakas ng pelvic floor ay hindi lamang tungkol sa Kegels. Ito rin ay tungkol sa pagpapanatili ng natural na mga pattern ng estimulasyon at paggamit na maaaring dahan-dahang suportahan ng masturbasyon. Ngayon, hindi ko sinasabing ang masturbasyon ay isang lunas sa lahat. Ngunit ang sinasabi ko mula sa mga dekada ng pakikinig sa aking mga pasyente ay ang tuluyang pag-give up dito ay maaaring dahan-dahang magwasak sa mga tungkulin na hindi kailanman iniuugnay ng karamihan sa intimasya. Hindi lang ito tungkol sa pagnanasa. Ito ay tungkol sa kalusugan, tungkol sa pagpapanatili ng integridad ng mga sistema na nagpapanatili sa iyong pagkilos, kaginhawaan, at kalayaan. At para sa ilan, ang paghinto ay hindi man lang isang sinadyang desisyon. Unti-unti lang itong nawala sa paglipas ng panahon. Ngunit dumating pa rin ang mga kahihinatnan, tahimik na naipon sa anyo ng paninikip, discomfort, mas mabagal na paggaling, at isang pangkalahatang pakiramdam ng pisikal na paghina na hindi lubos na maipaliwanag. Kadalasan, kapag muli nating ipinakilala ang banayad na self-stimulation, hindi lamang bumubuti ang mga sintomas, kundi nagsisimulang mas maramdaman ng mga pasyente na konektado sila sa kanilang mga katawan, mas nakaugat, mas buo. Ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa katawan ng tao ay ang kakayahan nitong magpagaling at umangkop kahit na sa pagtanda. Ngunit para ito tumugon, kailangan nito ng input, kailangan nito ng mga senyas, at kung minsan, isang sandali lang ng muling pagkonekta ang kailangan upang simulan ang proseso ng pagpapagaling na iyon. Dahil kapag inalagaan mo ang sirkulasyon, kapag sinuportahan mo ang integridad ng tissue, hindi mo lang ginagamot ang mga sintomas. Pinapanatili mo ang kalidad ng iyong buhay. At gayunpaman, gaano man kahalaga ang mga pisikal na pagbabago, ang mga epekto ng pagtigil sa masturbasyon ay mas malalim pa sa mga lugar na humuhubog sa ating pagkakakilanlan at kung paano natin nararamdaman ang tungkol sa ating sarili. Dahil kapag ang bahaging ito ng buhay ay nawala, maaari nitong tahimik na kunin ang isa pang bagay kasama nito, ang pakiramdam ng pagiging emosyonal at intimate na buhay. Ating tuklasin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong pagpapahalaga sa sarili at emosyonal na koneksyon kapag tuluyan mong isinara ang pinto sa intimasya.
ang sagot ay maaaring mas personal kaysa sa iyong inaasahan. Ang emosyonal na intimasya at pagpapahalaga sa sarili ay maaaring tahimik na masira. Mayroong isang bagay na nangyayari habang tayo ay tumatanda na. Hindi gaanong napag-uusapan ng mga tao. Hindi sa mga klinika, hindi sa mga pamilya, hindi kahit sa malalapit na kaibigan. Ito ay ang tahimik na pagkasira ng pagkakakilanlan na dumarating kapag sinisimulan nating tingnan ang ating sarili bilang lampas na sa kalakasan. At isa sa mga unang lugar kung saan ito lumilitaw ay sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa intimasya, lalo na sa ating sarili. Sa paglipas ng mga taon, marami akong nakitang mga nakatatanda na dahan-dahang lumalayo sa self-pleasure o pagbibigay kasiyahan sa sarili. Sa una, parang isang pagpili ito o marahil ay isang ginhawa pa nga. Ngunit sa paglipas ng panahon, para sa marami, ang kawalan na iyon ay nagsisimulang magdulot ng pinsala, hindi lamang sa katawan, kundi sa puso at sa diwa ng kung sino tayo. Minsan akong nakausap ang isang byudo, si Miguel, na nasa huling bahagi ng kanyang 60s na tuluyang umiwas sa lahat ng anyo ng intimasya. Hindi naman sa hindi ko namimiss ang haplos, sabi niya. Pakiramdam ko lang, wala na akong karapatang gustuhin pa ito. Tumimo iyon sa akin. Dahil sa ilalim ng kanyang mga salita ay mayroong isang bagay na mas malalim. Isang pagkawala, hindi ng pisikal na pagnanasa, kundi ng emosyonal na pahintulot. Sa isang punto, nagsimula siyang maniwala na ang pagnanais ng koneksyon, kahit sa sarili lang, ay isang bagay na dapat na niyang kalimutan. Na ang intimasya ay para lamang sa mga bata at ang pagtanda ay nangangahulugang pagbitaw dito. Ngunit ang natutunan ko, ang nakita ko ng paulit-ulit, ay ang self-intimacy ay hindi tungkol sa edad o kahit sa sexualidad. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa patuloy na pakikipagrelasyon sa iyong katawan at sa iyong emosyonal na kalagayan. Kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon, lalo na nang hindi lubos na nauunawaan kung bakit, ang bahaging iyon ng relasyon ay maaaring tahimik na magdilim. At kapag nangyari iyon, hindi lang pagnanasa ang nawawala. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging malapit, ng pagiging buhay, ng emosyonal na pagpapatuloy na madalas ay hindi natin namamalayan na nawala na pala hanggang sa huli na ang lahat. Maraming mga nakatatanda ang naglalarawan nito bilang isang pakiramdam ng paglalaho sa likuran, ng pagiging hindi nakikita, hindi lamang sa iba, kundi sa kanilang sarili. Humihinto sila sa pagsuri sa kanilang sariling mga pangangailangan. Humihinto sila sa pagkilala na sila rin ay karapat-dapat sa kasiyahan, ginhawa, at emosyonal na kapanatagan. Ang kawalan ng haplos, maging mula sa isang kapareha o mula sa sariling kamay, ay nagsisimulang maging normal. Ngunit ito ay isang manhid na uri ng normal, isa na nagpaparamdam na ang buhay ay mas tahimik, hindi gaanong matingkad, na parang may bahagi sa iyo na nawala sa linya. Ang mga kababaihan, lalo na, ay madalas na nagdadala ng mabigat na emosyonal na pasanin dito. Pagkatapos ng menopause, bihirang kausapin ng mundo.
ang kanilang sensualidad. Ang mga patalastas, media, at maging ang mga doktor na may mabuting hangarin ay may tendensyang ituring ang sexualidad ng babae pagkatapos ng edad 60 bilang hindi na mahalaga. Kaya kapag nawala sa kanila ang ugali ng self-touch, maaaring pakiramdam nila ay kasama nitong nawala ang isang bahagi ng kanilang pagkababae. Mayroon akong mga pasyente na tahimik na umamin. Pakiramdam ko, hindi na ako kabilang sa katawan ko. Hindi dahil may mali sa kanila, kundi dahil sinabihan sila sa napakaraming tahimik na paraan na ang kanilang sensualidad ay may expiration date. Ganoon din sa mga lalaki. Ang presyo na mag-perform, ang kahihiyan sa mga pagbabago sa ari, at ang katahimikan na nakapalibot sa sexualidad ng matatandang lalaki ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang kapaligiran ng emosyonal na paghihiwalay. Kapag tumigil sila sa masturbasyon, bihirang dahil sa ayaw nila. Karaniwan ay dahil kinumbinsi nila ang kanilang sarili na hindi na dapat o hindi na ito mahalaga. Ngunit mahalaga ito. Ang pananatiling emosyonal na intimate sa iyong sarili ay nangangahulugang patuloy na pagkilala sa iyong halaga, iyong mga pagnanasa, iyong pagiging buhay. Ito ay tungkol sa pagsasabing, nandito pa ako sa isang mundo na madalas na nakakalimot na tingnan ka. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang nagmumula sa kung ano ang nagawa mo sa buhay. Sa yugtong ito, nagmumula ito sa kung gaano kadahan-dahan at katapat mong patuloy na nakikipag-ugnayan sa kung sino ka ngayon. Kapag tinalikuran mo ang panloob na relasyong iyon, kapag binitawan mo ang self-touch nang hindi nakahanap ng ibang paraan upang manatiling konektado sa emosyon, maaari mong matagpuan ang iyong sarili na dahan-dahang nawawalan ng isang piraso ng kaalamang sarili na iyon. At mula doon, nagiging mas madali ang pag-atras, ang pakiramdam na maliit, ang pagtanggap sa pagiging hindi nakikita bilang iyong bagong normal. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Nakita ko ang mga nakatatanda na muling natuklasan ang koneksyong ito sa kanilang 70s at kahit 80s. Hindi ito tungkol sa muling pagpapasiklab ng matinding pagnanasa. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng presensya, isang pakiramdam ng dignidad, ang ideya na ang iyong katawan ay sa iyo pa rin, sagrado pa rin, at karapat-dapat pa rin sa pangangalaga at pagmamahal. Hindi pa huli ang lahat para bumalik sa katotohanan iyon. At marahil ang pinakanakakagulat ay kung gaano kalalim na nauugnay ang emosyonal na diskoneksyon ito sa kung paano pisikal na gumagana ang iyong utak habang ikaw ay tumatanda. Dahil kung paanong nagsisimulang maglaho ang emosyonal na intimasya sa kawalan ng self-touch, ang kakayahan ng iyong utak na protektahan ang sarili nito mula sa paghina ng pag-iisip, cognitive decline, ay maaari ring magsimulang humina. Oo, tama ang narinig mo. Maaaring may nawawala sa iyong utak na kailangan nito upang manatiling matalas at matatag. Ating tuklasin kung ano ang nangyayari sa neurological na aspeto kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon at kung bakit ang mga epekto ay higit pa sa emosyon. PIMA. Ang pagtanda ng utak at katatagan nito ay maaaring maapektuhan. Mayroong isang bagay
na sa tingin ko ay hindi natin madalas sabihin, lalo na sa mga nakatatanda. Ang iyong utak ay lumalago pa rin. Kahit pagkatapos ng 60, 70, o 80, ang iyong utak ay may kakayahang bumuo ng mga bagong koneksyon, pathways, umangkop sa mga hamon, at tumugon sa kung paano ka namumuhay. Ang ideya na ang pagtanda ay katumbas ng hindi maiiwasang paghina ay hindi na ang buong kwento ngayon, lalo na sa ating nauunawaan tungkol sa neuroplasticity. At ang mas lalong makakagulat sa iyo ay ito, ang pagkakaroon o kawalan ng sexual na aktibidad kasama na ang masturbasyon ay may banayad, ngunit nasusukat na papel sa kung paano nananatiling matatag ang iyong utak habang ikaw ay tumatanda. Kapag ikaw ay nag-masturbate, ang iyong utak ay hindi lamang naghahabol ng kasiyahan. Ito ay aktibong nakikilahok sa isang serye ng mga kemikal at neurological na kaganapan na nagtataguyod ng kalusugan at katatagan. Hindi ka lang nakakaramdam ng mabuti. Naglalabas ka ng dopamine, oxytocin, at endorphins na lahat ay sumusuporta sa regulasyon ng mood, pag-andar ng pag-iisip, at maging sa pagpapanatili ng memorya. Ngunit, kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon, lalo na sa iyong mga huling taon, ang mga senyas na iyon ay nagsisimulang maglaho. At iyon ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan na higit pa sa loob ng kwarto. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Francisco, isang dating arkitekto na nasa unang bahagi ng kanyang 80s ngayon, ay minsang ibinahagi na tuluyan na niyang itinigil ang masturbasyon pagkatapos pumanaw ng kanyang asawa sa pag-aakalang ito ang magalang na gawin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makapansin ng mga bagay na hindi niya lubos maipaliwanag. Isang kalabuan sa kanyang pag-iisip, mas kaunting kalinawan sa isip. Nakakalimutan niya ang maliliit na bagay at ang kanyang kakayahan sa paglutas ng problema. Isang bagay na ipinagmamalaki niya ay nagsimulang bumagal. Inalis namin sa listahan ang maagang yugto ng demensya at matatag ang kanyang mga resulta sa lab. Ngunit sa emosyonal na aspeto, pakiramdam niya ay diskonektado siya. Hindi naman nalulumbay, pero hindi lang siya ang kanyang sarili. Dahan-dahan ko siyang tinanong kung mayroon pa siyang anumang anyo ng intimasya. Tumingin siya sa akin, medyo nagulat. Sa edad kong ito, marahan siyang tumawa. Hindi na, Dok, nakaraan na yan sa akin. Huminto ako at sinabi, paano kung hindi pala dapat? Ang pag-uusap na iyon ay nagbukas ng pinto para pag-usapan namin kung paano kahit ang banayad at palagi ang self-stimulation ay maaaring muling pag-alabin ang mga bahagi ng utak na tahimik na nanlamig, hindi lamang sa emosyonal, kundi sa neurological na aspeto. Mayroon ng pananaliksik ngayon na nagpapakita na ang regular na sexual na aktibidad kahit na mag-isa ay nauugnay sa pinabuting pagganap ng pag-iisip, cognitive performance, sa mga nakatatanda. Sa isang pag-aaral, ang mga nakatatanda na nagpapanatili ng ilang anyo ng sexual na pagpapahayag ay nakakuha ng mas mataas na marka sa mga pagsusulit ng memorya, atensyon, at executive function. Bakit? Dahil ang sexual na aktibidad
ay isang karanasang kinasasangkutan ng buong utak. Hindi lamang nito ginagamit ang mga sentro ng kasiyahan, kundi pati na rin ang mga lugar na responsable para sa koordinasyon, focus, at emosyonal na balanse. At kapag tuluyan mong inalis ang stimulasyong iyon, nawawalan ang utak ng isa sa mga pinakanatural at kasiyasyang paraan nito upang manatiling aktibo at tumutugon. Ang masturbasyon ay tumutulong din sa pag-regulate ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng katawan. Ang mataas na cortisol sa loob ng mahabang panahon ay kilala na nakakasira sa mga selula ng utak, nagpapaliit sa hippocampus na kumokontrol sa memorya, at nakakasagabal sa mahimbing na tulog. Kapag hindi ka na nakikibahagi sa mga aktibidad na nagbabawas ng stress na iyon, kahit isang bagay na kasing personal at pribado ng self-pleasure, ang mga pangmatagalang epekto sa pag-iisip ay maaaring dahan-dahang maipon. Ngunit bihirang-bihira nating pag-usapan ito. Iniuugnay natin ang kalusugan ng utak sa mga crossword puzzle at madahong gulay na tiyak na mahalaga. Ngunit binabaliwala natin ang isang bagay na napakamakatao at abot kamay. Ang intimasya sa sarili. Ang mas makapangyarihan pa ay kung ano ang nangyayari kapag naibalik ang intimasyang iyon. Mayroon akong mga pasyente na naglarawan ng mas mahimbing na tulog, mas matalas na pag-iisip, at isang mas kalmadong emosyonal na estado pagkatapos muling ipakilala ang paminsan-minsang masturbasyon sa kanilang buhay. Hindi lang ito tungkol sa akto. Ito ay tungkol sa kung ano ang isinisenyas ng akto sa utak. Isang pakiramdam ng kaligtasan, isang pagbabalik sa ritmo, isang kislap ng kagalakan. At kapag natatanggap ng utak ang mga senyas na iyon, hindi lang ito nagpapanatili. Nagsisimula itong muling bumuo. Hindi ito isang mensahe ng pagmamadali o takot. Ito ay isang mensahe ng posibilidad, ng pag-asa. Dahil kung ikaw ay namumuhay nang wala ang anyo ng koneksyong ito at napansin mo ang paghina ng iyong kalinawan ng isip, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago. Nakikinig pa rin ang iyong utak. May kakayahan pa rin itong tumugon. At kung minsan, ang kailangan lang nito ay alalahanin mo na ang bahaging ito ng buhay ay hindi pa natapos. Ito ay pansamantala lamang na huminto. Ngayon, maaaring nag-iisip ka, saan ka iiwan ng lahat ng ito? Matapos marinig kung ano ang maaaring mangyari sa iyong mga hormone, iyong emosyon, iyong katawan, at maging sa iyong utak kapag tuluyan kang tumigil sa masturbasyon, ano ang susunod na hakbang? Paano mo gagamitin ang impormasyong ito upang suportahan ang iyong kapakanan sa paraang natural, ligtas, at marangal? Sa ating huling seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano gawin iyon nang may habag, pagiging praktikal, at walang anumang kahihiyan. Dahil ang pagbabalik sa iyong sarili ay hindi dapat maging parang isang panganib. Dapat itong maging parang pag-uwi sa tahanan. Konklusyon, habang nakaupo ako rito at nagmumuni-muni sa mga kwentong narinig ko sa paglipas ng mga taon, sa mga mukha ng mga taong nakaharap ko, at sa malalim na makataong katotohanan na kanilang ibinahagi, isang bagay ang patuloy na lumulutang
Ang bahaging ito ng buhay, ang bahaging ito ng iyong pagkatao, ay hindi kailanman tunay na nawawala. Naghihintay lamang ito na maalala ang muling pag-angkin ng self-intimacy, lalo na sa pamamagitan ng isang bagay na kasing pribado at hindi nauunawaan tulad ng masturbasyon, ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka noon pa man. Pinag-usapan natin ang 5 bagay na nagsisimulang mangyari kapag ang mga nakatatanda ay tuluyang tumigil sa masturbasyon, at wala sa mga ito ang halata sa una. Dahan-dahan silang dumarating. Kaunting pagod dito, kaunting kalabuan ng isip doon, isang lumalaking pakiramdam ng paghihiwalay. Marahil kahit isang pagkawala ng isang bagay na hindi mo lubos mapangalanan. Ang unang pagbabago ay dumarating sa mga hormone. Habang humihinto ang katawan sa pagtanggap ng senyas na kailangan pa ito, pinapababa nito ang regulasyon ng testosterone at estrogen. Bumabagsak ang enerhiya, humihina ang motibasyon, sumusunod ang mga pagbabago sa emosyon at pag-iisip. Nakita ko ito sa mga mata ng mga pasyente na mas nakakaramdam ng pagkabalisa, mas reaktibo, o mas patag ang emosyon. Sila ay hiwalay sa mga kemikal sa utak na nagbabalanse na ibinibigay ng intimasya. Sa pisikal, ang paghina ng kalusugan ng balakang at puso ay maaaring kasing tahimik din. Nagbabago ang sirkulasyon, humihina ang mga kalamnan, at bumabagal ang daloy ng dugo. Sa emosyonal, marahil ang pinakamasakit na pagbabago ay ang pagkasira ng pagpapahalaga sa sarili. Narinig ko ang mga taong nagsasabi, hindi ko na maramdaman ang sarili ko dahil sa isang punto, sinabihan tayo na masyado na tayong matanda para sa sensualidad. Ngunit hindi iyon totoo. At panghuli, nariyan ang utak. Kapag tumigil ka sa masturbasyon, nawawalan ka ng pagkakataong pasiglahin ang iyong utak, bawasan ang mga stress hormone, at protektahan ang iyong cognitive flexibility. Malinaw ang agham, at mas mahalaga, malinaw din ang mga kwento. Nakita ko ang mga lalaki at babae sa kanilang 70s at 80s na muling sumigla, hindi dahil bumalik sila sa kung sino sila dati, kundi dahil umuwi sila sa kung sino pa rin sila ngayon. Kung umabot ka sa puntong ito, alam kong hindi ito isang madaling paksa na pag-isipan. Marahil ay medyo hindi ka komportable, nagulat, o kahit medyo nalungkot sa pag-iisip kung gaano katagal nang nakatigil ang bahaging ito ng iyong pagkatao. Ngunit gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi pa huli ang lahat. Wala sa mga ito ang hindi na maibabalik. Nakikinig pa rin ang iyong katawan, umaangkop pa rin ang iyong utak, at ang iyong espiritu ay patuloy pa ring naghahangad ng koneksyon. Maaari ikang magsimulang muli ng dahan-dahan, may paggalang sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling mga tuntunin. Ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagnanasa o pantasya. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Ito ay tungkol sa pagsuri sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa paggalang sa simpleng katotohanan na nandito ka pa, buhay pa, at karapat-dapat pa rin sa kasiyahan at presensya. Hindi mo kailangang mag-perform.
Hindi mo kailangang magpatunay ng anuman. Kailangan mo lang alalahanin na ang katawan na ito, ang isip na ito, ang puso mong ito, karapat-dapat pa rin silang alagaan. Kaya, habang nagpapatuloy ka mula sa artikulong ito, inaanyayahan kitang tanungin ang iyong sarili, hindi kung ano ang sa tingin mo ay dapat mong maramdaman, kundi kung ano ang tunay mong kailangan. Pinatahimik mo ba ang isang bahagi ng iyong sarili dahil akala mo ay hindi na ito angkop? Mayroon ka bang hinahanap-hanap kahit na wala kang mga salita para dito? At kung gayon, ano ang magiging kahulugan ng muling pag-angkin nito? Hindi bilang isang luho, kundi bilang isang anyo ng pagpapagaling. Nalampasan mo ang isang buhay na puno ng mga responsibilidad, hamon at sakripisyo. Inalagaan mo ang iba, naging present ka, nagtiis at lumago. Hindi ba't panahon na para ialay mo rin ang parehong pangangalaga sa iyong sarili? Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dot Reyes. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking 30 taon ng pagsasanay ay hindi tayo nilikha para harapin ang mga pagbabago ng pagtanda ng mag-isa. Ang koneksyon ang susi sa isang masiglang buhay at nagsisimula iyon sa pagiging konektado sa ating sarili at pagkatapos ay sa isa't isa. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo ngayon, ikararangal ko kung ipapaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong mga kwento at pagninilay ay mahalaga. At kung mayroon kang kaibigan, kapatid, o sino mang kakilala sa iyong buhay na maaaring tahimik na nakikibaka sa mga ganitong damdamin, mangyaring isaalang-alang na ibahagi sa kanila ang artikulong ito. Minsan, ang malaman lamang na hindi ka nag-iisa ang pinakamakapangyarihang gamot sa lahat. Ipagpatuloy natin ang usapang ito. Salamat sa iyong pagiging narito.